morning. Salamat sa mga kids. Pagpalaman natin yung buhay ng mga kids. Nakakasingan. So ito po yung ating discuss, yung ating heart harmony with God. Alignment of our lives to our Maker. So, we need to realize how important is our heart's harmony with God. Kung paano dapat yung ating puso ay kagaya ng puso ng ating Diyos. It's not your desire. Ganun ba gusto natin na magkaroon tayo ng isang puso na kagaya rin ng puso ng ating Diyos. Dahil tayo kanya, mga anak ngayon, di ba tayo sa Kanya na tinubos tayo ng Diyos. So, binayaran na tayo sa ating mga kasalanan at nabalik tayo sa ating Diyos. No? At ngayon tayo bilang mga anak niya, ang kanyang dinanais ay magkaroon tayo ng harmony ng heart. Yung harmony, yung kung ano yung laman ng puso ng Diyos natin, dapat yan din yung maging laman ng puso natin. So, this harmony of heart, parang automatic na. Diba? Kung ano yung gusto ng Diyos, so nangyayari sa atin, ginagawa natin, so, kung ano yung gusto ng Diyos para sa buhay natin. So bilang mga anak ng Diyos, I think this is our desire, no? Na maging kagaya tayo ng Panginoon, makuha natin kung ano yung gusto niya, paglaman ang puso ng Diyos natin, at makita yun sa buhay natin. That's harmony. So that is what we need. Mula sa ating pagkakahiwalay sa Diyos, sa ating pagiging makasalanan, so ngayon namalik tayo sa Diyos. So ang gusto ng Diyos, bilang mga anak niya, na maranasan natin ang pagkakaroon ng kaisang puso ng ating Diyos. Kaisang puso niya. So napakahalaga yun, di ba? Dahil pag alam mo kung ano ang laman ng puso ng magulang mo, so ibig sabihin din yung ginagawa mo sa buhay mo. Ang nangyayari sa buhay mo. Dahil alam mo kung ano gusto ng mga magulang mo, then meron kang kaisang puso ng iyong magulang, so, nangyayari sa buhay mo, kung ano yung magandang mga plano ng Diyos sa buhay mo. So, remember, ang tatay natin, ang Diyos natin, wala sa ibang nanaisip sa atin, kundi ang pawang kabutihan natin. Ang pawang makabubuti sa atin. Ang nagiging problema natin, pag nahiwalay tayo sa kagustuhan niya, ang ginagawa natin sa ating sarili natin kagustuhan, doon tayo napapahama, doon tayo naliligaw ng landas. Pero kung alam natin kung ano yung nasa puso ng Diyos, kung ano yung gusto niya para sa atin, at yun din yung laman ng puso natin, then it will be automatic. Sabihin, safe tayo, na nandun tayo sa kalagitnaan ng magandang plano ng Diyos, no? At yun yung magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay natin. Amen? Gusto niyo ba ng tagumpay sa buhay? So, ang susi niyan, magkaroon ka ng isang puso na kagaya sa Diyos. Kagaya sa Diyos. Makuha mo kung ano yung naman ang puso niya. So last week, pinag-usapan natin yung dalawa. So, una, pinag-usapan natin tungkol sa pagsisisi. Repentance. No? Repentance. Kasi, just imagine, tayo, ang tendency natin, gawin yung gusto natin. Dahil naiwalay tayo sa Diyos mga makasalanan tayo. So sa tuwing nakikita natin yun, nararanasan natin sa buhay natin, yung paghiwalay, paggawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos para makabalik tayo sa Kanya, ang susilan doon pagsisisi. Always repentance. Kasi pag nagsisi ka, ibig sabihin doon, meron ka na namang bagong simula. Meron ka na namang malinis na tayo sa harapan ng Diyos. It's always repentance. Repentance is very powerful in our lives. Kahit gano'n na nagkasala. Of course, I'm not encouraging everyone to sin, Pero pag nagkasala tayo, ang susi lang para makabalik tayo sa Diyos, ay ang pagsisisi. Pagtalikod, yung ano, ba? So, pagtalikod, sabihin, tatalikuran mo na yung kasalanan mo. Hindi mo na babalikan yun. Kakalimutan mo na yun. Pagsisisi ka na, magkakaroon ka ng pagbabago ng isip. At iaayos mo na yung buhay mo. Babalikan na ulit sa Diyos. So that is the key. That's the first key. Walang harmony of heart. There is no heart's harmony with God without repentance. We always start with repentance. Hindi mo pwede makuha kung ano laman ng puso ng Diyos o hindi ka muna magsisisi. Kasi hindi po pwede na magtuloy ka sa gusto mo dahil hindi ka magkakaroon ng kaisang puso ng Diyos.
Pero kung gusto mo na magkaroon ng kagaya ng puso ng Diyos, nagsisimula ito lagi sa pagsisisi, repentance. Napakagaling lang yun, di ba? Jesus Christ died for us. He paid for all of our sins. No? At kailangan lang natin harapin yun. Magsisi tayo, talikuran na natin yung mali, magkaroon tayo ng bagong sigla. Sabi na sa Biblia, it's always a new morning. No? It's a new day. Pagka ikaw ay nagsisi, no? It's a new day. Bagong araw na naman, bagong buhay na naman. So, yun lang ang susi doon. So, magkakaroon ka ng harmonious relationship with God, with this first step. This is the first step. It's always a repentance. Pero kung gusto mo pa rin yung buhay mo, ay walay sa Diyos, yung palpak na diskarte mo, di ba? Yung makamundong buhay. So, hindi ka magkakaroon ng isang puso ng Diyos. Kasi iba ang puso ng Diyos sa puso natin. So, kailangan natin pagsisihan doon, talikuran doon, at gustuhin na makaroon ng kagaya ng Diyos sa puso. Pangalawa, last Sunday, we talk about making Jesus your Lord. Make Jesus your Lord. Sabihin, kailangan na maibigay natin ng lubusan ng buhay natin sa Diyos at gawin natin si Jesus na Panginoon ng buhay natin. Hindi lang tagapagligtas. Diba? Ano sabi sa talata natin last week? Mga taga-Roma 10:9-10. So, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at kung puso ka rin sa sampalataya na sa huling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ano daw na natin sasabihin? Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon. Panginoon. Yung pagiging tagapagligtas niya ay kasunod ng pagiging Panginoon. No? Pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay mo. Kasi pag sinabi natin Panginoon, ibig sabihin ka na yung masusunod sa buhay natin. Hindi na tayo, hindi na ibang tao, hindi na ibang Diyos, no? Hindi na ibang gusto mo, hindi na mga material na bagay, no? Hindi na mga nakikita natin sa daigdig na ito. Pag ginawa natin si Jesus sa Panginoon, ibig sabihin ka na yung masusunod sa buhay natin. Then, nakatitiyak tayo na siya ay tagapagligtas natin. We don't accept Jesus as Savior only. Hindi natin tinatanggap ng si Jesus na tagapagligtas. Ang magiging tagapagligtas niya ay bunga ng pagkilala mo sa Kanya bilang siya ay iyong Panginoon. So, iayos natin yung ating teologiya. No? Pagamat there are, these last days, there are a lot of debates about theology. But iayos natin yung theology natin. Hindi po pwede na tagapagligtas mo lang si Jesus. Kailangan si Jesus ay Panginoon mo muna bago mo siya maging tagapagligtas. Okay? Hindi po pwede na si Jesus ay tagapagligtas mo na. Hindi ka ligtas nun. No? Why? Kasi ang pagiging tagapagligtas niya ay maranasan mo lang pag siya ay naging Panginoon ng buhay mo. Okay? Ng Panginoon ng buhay mo. So, kailangan, if you want to have that heart alignment, no? Kailangan siguraduhin mo, tiyakin mo na si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. Kasi siya nasusunod sa buhay mo. Dilatang mo na yung buhay mo sa Kanya. Pinagkatiwala mo na sa Kanya at sinabi mo na sa Kanya, Jesus, ikaw na ang Panginoon ko. Ikaw na ang masusunod sa buhay ko. Binibigay ko na sa iyo ang aking buong buhay. So, ang resulta nun, ang bunga nun, siya ay yung tagapagligtas. That you will experience, no, yung kanyang pagliligtas. Okay? So, Panginoon na ba natin si Jesus ang buhay natin? Tanawin mo natin sabi mo, Panginoon na ba si Jesus? So, make that heart alignment. No? Repent, make Jesus your Lord. Yeah. Then let's go to the third one. So, learn how to walk in the Spirit. Learning how to walk in the Spirit. Paano lumakad ngayon ayon sa Espiritu? No, heart's alignment, no, nasa atin na ang banal na Espiritu. Di ba? Nakilala natin si Jesus. So, kailangan na matutunan natin paano lumakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ano sabi sa talata natin? Romans chapter 8, 12-13. Basahin natin ng sabay-sabay ng malakas, Davido. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mabuhay
Espiritu, pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Okay, so we see the contrast, no? Pamumuhay ayon sa makalaman at pamumuhay ayon sa Espiritu. Tayo ng mga Kristiyano dapat pinapatay na natin ang ating mga sarili sa makalaman na pamumuhay, no? At ating hinahayaan, no, ang banal na Espiritu, ang Espiritu na makapanahan sa atin. Of course, ang ganda sana ng Romans chapter 8, no? Pero limited na yung time natin para mag-aral. So, yun ang challenge sa atin, diba? With these two services. No? So, makuha lang natin yung puntos. No? Kailangan matutunan natin how to walk in the Spirit. How to walk in the Spirit. See, as Christians, nandito pa rin tayo sa daigdig. Parehong tukso po ang hinaharap natin araw-araw. Parehong pagsubok, no, ang hinaharap natin. Parehong po ang kaaway, no, na kinakaharap natin. At parehong sisiglan, no, ang ating pinaglalagyan. Pareho tayong mga nasa laman. So walang pwedeng magsabi sa atin na iba, no, ang inyong pagsubok, na iba ang inyong tukso. Pareho lang tayo na hinaharap araw-araw. The same enemy, the same flesh, no, the same problems every day na hinaharap natin. Iba-iba lang ang itsura at anyo. So hindi mo pwedeng sabihin na, kasi ganyan ang pagsubok mo. Kasi hindi ko kasi alam kung ano nangyayari sa akin. No, we all know that we are all in the same situation. This same situation, we are all in the flesh. Pareho-pareho tayo nasa laman. Hindi mo pwede sabihin na iba yung sa'yo. Pareho-pareho tayo na nasa laman, pareho-pareho tayo ng kaaway na kinakaharap. What is the difference? Paano mo ito hinaharap? The difference is how will you face the flesh? Paano mo haharapin yung laman? Paano mo haharapin yung kaaway? Haharapin mo ba yan, di ba, na ikaw ay sasakayon, susunod, susuko? O haharapin mo yan sa tulong, kapangyarihan, biyaya ng Espiritu ng Diyos na nasa sa'yo? Na nasa sa'yo. You know, walking in the Spirit, no, it's a struggle. It's a fight. It's a struggle, it's a fight. Kasi meron tayong kaaway. Una-una yung laman natin, we always disagree with the Spirit. Kaya napakahalaga nito, no, na ma-realize mo, no, na hindi mo kaya na nasa sarili mong lakas na makapabuhay at makuha ang nilalaman ng puso ng Diyos. Mangyayari lang ito sa bawat isa sa atin kung matututunan natin kung paano magpasakop sa Espiritu ng Diyos na nasa buhay natin. Paano magpasakop sa Kanya. Paano natin unahin ang mga bagay na espiritual kaysa sa mga bagay na makalaman. Ito ko, di ba? Paano natin unahin ang mga bagay na espiritual kaysa sa mga bagay na makalaman? Alam natin na. Alam natin. Alam mo, pag ikaw ay nasa pagitan ng laman at saka espiritual, ano ang iyong pipiliin? Ano ang iyong papantagumpayin sa buhay mo? So, nandun tayo palagi sa dilemma na yun. Between the flesh and the spirit. But it's up to us. So, we have a participation. Meron tayong bahagi sa ating pamumuhay ngayon bilang mga Kristiyano. Meron tayong bahagi. Kaya dapat alam natin yun na mamuhay ayon sa Espiritu. Yun ang bahagi natin. Mamuhay ayon sa Espiritu. Okay, namuhay ka ba ayon sa Espiritu? Lumalakad ka ba ayon sa Espiritu? Yun ang bahagi natin. So kung gusto mo talaga makuha kung ano naman ang puso ng Diyos na magkaroon tayo ng harmony with Him, so learn to walk in the Spirit. Learn to walk in the Spirit. Okay? Then pangapat, we're to focus on God. Focus on God. So napakahalaga nito, focusing on God. Para makuha natin yung laman ng puso ng Diyos, we're to focus on Him. Kung ano yung lagi mong ginagawa, lagi mong pinapanood, lagi mong binabasa, lagi mong pinapakinggan, yun ang nangyayari sa'yo. Yun ang nagiging kamukha mo. Yun ang humuhubog sa'yo. Kung ano lagi yung pinapakinggan mo, kung ano lagi yung pinapanood mo, kung ano lagi, kung sino lagi ang kausap mo, kasama mo, yun ang naghuhubog sa'yo kung sino ka.
Now, what do we mean by focusing on God? Ibig sabihin, kailangan unahin natin ang Diyos. Siya ang kausapin, siya ang pakinggan, siya ang laging kasama sa buhay natin. That is focusing on God. Sabi nga ni Jesus Christ in John chapter 12, 49-50. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugos sa akin ang siyang naglutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Ang alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Tingnan niyo po ang ating Panginoon Hesus. Sabi niya, hindi siya nagsalita ng mula sa sarili niya lamang. So ang Ama nagsugos sa kanya, siya nagbutos kung ano ang kanyang sasabihin at ipapahayag. Galing lahat sa tatay niya, galing lahat sa ating Ama. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. So wala, sibag sinabi ang Panginoong Hesus, kundi yung mga bagay na narinig niya magmula sa ating Ama. Ang Panginoong Hesus tayo, no? Kasi tayo anak, no? Ang kanyang relasyon sa Diyos ay tatay. Katulad din natin, tayo ay anak ngayon, so ang Diyos natin ay ating tatay. So we are to focus to our Father. Pagamat, heart alignment must be automatic, no? Pero I believe, yung focusing on God is very important. Pag nalaman natin the reason behind why we need to focus. How do you focus? Paano ka makafocus sa Diyos? Read your Bible. Are you reading your Bible? Tanong mo ang katabi mo, nagbabasa ka na ba ng Bible? It's focusing on God. No? You need to focus on God. Hindi ito para pahirapan tayo, diba? Para bigyan tayo ng disiplina. Para bigyan tayo ng gawain. Diba? Dapat magbasa ka ng Biblia. No, reading the Bible is because you can really focus on God when you read the Bible. Kasi look at the screen of your cell phone. Ano tawag na that you can know how many hours you spend with this application. Ano tawag na? Screen time. Look at the screen time of your cell phone. Huwag na ngayon. Look at the screen time. Now, when you look at the screen time of your cell phone, and almost all of us, kahit mga bata, we have a cell phone, you will see kung ano yung focus mo. Why? One of the measurements, if you want to measure your focus, how many hours do you spend in Facebook? How many hours do you spend in YouTube? Now, that is the screen time of your cell phone. And that speaks of your focus. Cell phone lang naman yan, Pastor. No, it speaks of your focus. Kung meron mo yung Bible sa cell phone, which I encourage you to have, kasi that is our advantage today, di ba? Na meron tayong Biblia, na dala natin anywhere, anytime. If the screen time of your Bible is longer than the screen time of YouTube or Facebook, no, you're having the right focus. Having the right focus. O meron tayong nagbabasa kayo ng libro sa cellphone, no? Meron ba dito nagbabasa ng libro sa cellphone niya? Meron ba dito gumagamit ng Kindle? Ano ako, user ako ng Kindle. Kasi yung Kindle, I can have all the books that I want on one application. Of course, it's not free. It's not free. If you want to grow, if you want to, mature, may buy it. May buy it. So, I buy my books. Kasi, that helps me. That strengthens me. It gives me focus, no? Pag pinagagawa ng Lord para sa akin. So, if you have that in yourself, how many screen time do you have? So, focusing. Prayer meeting. Are you attending the prayer meeting? Instead of going somewhere else, pumunta ka pa sa prayer meeting. So, that's focusing on God. And by going to church every Sunday, focusing on God. Worship time, focusing on God. That's how we focus. We do the activities pertaining to God. Kasi kung hindi mo yung gagawin, so, sino ka? Anong mangyayari sa'yo? Sino ka magiging? Sino ka mukha mo? Sino ka mukha?
So ito yung apat na bagay that I just suggest no, na if you want to have that heart harmony with God, so itong apat na ito ang pakahalaga. Para sa akin, this is my experience no, that I'm sharing to you. This is four major steps so that I do personally in my life, no? So that I can have a heart alignment to my Lord. Of course, I attend seminars, trainings, diba, equippings. No? I'm still my equipping with Brother William, Pastor Dave, no? And sometimes online, Robert Peace, because I want to focus. I want to focus. Focus on God. No? So, ito yung mga access ko para yung heart ng Lord, magkaroon ako ng harmony with my Lord. These are four steps, practical steps that I personally do in my life. So repentance. Secondly, make sure that Jesus is your Lord. He is your Lord in your life. Express every day. Then number three, walk in the Spirit. Learn to walk in the Spirit, to gratify the flesh. There are temptations always, every day. But learn to choose how to walk in the Spirit. Then pang-apat, to focus on God. Spend in focusing on God, di ba? Minsan gumagastos tayo ng napakarami sa mga bagay na gusto natin, pagkain, gadgets, no? Pero hindi tayo makabayad sa seminar, hindi tayo makabayad para sa libro, di ba? So, kakalutog naman, di ba? Pero yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan ng puso natin para patuloy pa rin makilala ang Diyos sa buhay natin. So, hindi tayo makabilig ng sarili natin ng Bible. So, kaya sa tricks natin, hindi tayo bibigay ng everything, no? Hindi tayo bibigay ng Bible. Pero lang minsan, pagka nilalapit sa akin, so pwede tayo magbigay ng Bible. Siyempre, para mapagwigan, para hindi naman siya mag-discourage. Sige, bigyan tayo ng Bible, mabigay tayo ng Bible. Pero as much as possible, alam ko mamigay ng Bible. I want you to spend. Nakakabili ka na ng cellphone, 10,000, 15,000, 20,000. People nowadays, magkano pinakamura cellphone? 4,000. Meron ko pag 4,000 yun. Eh, magkano lang ang Bible? 700, 1,000. Tapos, mamibigay lang tayo ng Bible. I don't get the point. I don't see the reason when we give free Bibles. So, you need to focus on God, you need to invest. You need to invest. Focus on God. So, and what will be the result? Heart alignment. Makuha natin maging laman ng tatay natin, laman ng puso ng tatay natin. Malakaran natin yun. And what's the result? Sa buhay natin, mas magandang buhay. Mas maayos na buhay. Mas matatag na buhay. Mas matatag na buhay. Alam mo, nasa gitna ka ng plano, kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. So, sige, tayo lahat. Pray tayo. Dahilan namin Ama, maraming salamat. Salamat Lord sa biyaya po ninyo na aming naranasan sa aming mga buhay. Natulingan ko na ang kaligtasan po namin ay isang regalo na mula po sa inyo. Ngunit tulungan mo kami Lord, paano po ingatan, pangalagaan ang regalo nito na binigay niyo sa amin. Lalo tigit Lord, kahit po namin na ang laman ng aming mga puso. Lord ay ang laman ng puso po ninyo bilang yung mga anak. Lord, tulungan po kami na makuha po kung ano yung kalooban at po ang plano Panginoon para sa buhay ng mga sa amin. Salamat po Ama, tulungan na kami na patuloy po na lumago sa aming relasyon sa inyo. Lord, maging matatag pa, Panginoon, aming mga buhay at tulad ng iyong pinangako, kayo ay napalito upang kami ay magkaroon ng isang buhay na ganap. Isang buhay na ganap. Kasi siya, Panginoon, ayaw po sa iyong kalooban. This is our desire, Father. Mangyari po ito at matupad, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa ipalaan sa amin sa umaga ito. Hindi po, Ama, pinupuli ka namin sa salamatan, sa ipagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.